Dahil hindi pa rin makamove on si Ivy sa pagkawala ni Coco, kaya naman binigyan ko siya ng bulaklak at pinakain ko siya ng kahit saan at pursyo na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito. Pero bago ang lahat guys, ito muna yung mga pangyayari. Nagbahog muna ako sa baboy ko dahil nanguwag na. Developer nga pala yung binahog ko dahil napakaganda naman talaga tong bahog na to, at pati yung early weed na binahog ko sa aking mga baktin. Kaya naman napakalaki naman ang aking baktin. Kung nakikita nyo guys, 15 days pa lang yan pero malalaki na. At habang nagbahog ako ng aking baktin, nasilayan ko si Ivy dito na medyo malungkot talaga siya at tinitingnan niya yung libing ni Coco. Medyo kawawa naman talaga si Ivy at medyo naluoy ako. Kaya naman napagdesisyonan ko na talagang ilaag na lang siya at bigyan siya ng bulaklak para naman at least papaano makuha-kuhaan yung lungkot niya. Dito guys ay nilapitan ko talaga si Ivy dahil nabalaka ako baka mabughat talaga siya dahil kakapanganak pa lang niya at palagi niyang binabalikan yung libing ni Coco. Kaya naman transisyon na kaagad tayo, bumiyahe na kaagad kami sa Tandag at sa pagbiyahe namin sa hindi naasang pangyayari, naku, nadisgrasya pa yung dump truck dito. Naku, talagang natulog siguro tong driver na to. Iwan ko ba kung bakit nadisgrasya. Kaya naman mag-ingat talaga tayo sa pag-drive. At sa puntong ito guys, dahil balak natin pasayahin si Ivy, kaya naman hinapitan ko muna yung butong dito dahil ito talaga yung pinakapaborito ni Ivy nung buntis pa siya. Kaya naman talagang pinabuak na kaagad namin ni tatay at pinanaog ko na kaagad si Ivy at pagtingin niya, naku, nalilipay na talaga siya at medyo nakuha-kuhaan na yung stress niya. At as you can see naman, simple hindi rin tayo magpapalupig dyan, parang si Daniel Padilla lang tayo dyan umiinom ng buko sa Siargao. Ito rin talaga ang isa sa pinakagandahan dito sa probinsya namin guys dahil malaya kang nakakapaglaag at malaya kang nakakatikim ng kahit anong mga prutas dito. Kaya naman dito na lang kami mag-stay sa aming lugar at talagang sobrang nakakawala ng stress. At as you can see naman guys, speaking of stress, talagang medyo nalipay-lipay ng si Ivy simula nung nakakain siya ng butong dahil sinamahan ko na rin siya na pagkain. At alam nyo ba guys, sa totoo lang pinakapaborito ko rin itong butong na to para madugang-duga nga naman yung ating gatas dahil baka sa sunod na simana tuminaw na yung ihi na Ivy. Naku, mabubungkag na naman si Ivy nito. At sa puntong ito hindi pa nagtatapos yung pagpapasaya natin kay Ivy. Siyempre humapit muna ako dito sa mga buwakan at walang kamalay-malay si Ivy, binilin ko lang siya sa sasakyan. At dito guys, namimili lang ako ng buwak na ihahatag ko sa kanya at habang namimili ako guys, may nakakakilala pala sa akin dito. Kaya naman shout out talaga sa mga followers natin dyan na talagang magagaling at magaganda. Mabuhay kayo dyan mga idol hanggat gusto nyo. At sa puntong ito guys, medyo nakapili lang ako dito. Napakasimple lang at baratuhon lang pero at least galing sa puso natin. Kaya naman ibibigay natin to kay Ivy para hindi na mag-trigger yung postpartum niya at talagang maging masaya na siya sa buhay niya. At alam nyo ba guys, hindi talaga ako mahilig sa mga surprise at mga regalo-regalo pero para kay Ivy ibibigay ko to dahil talagang bago siya ng anak at para maiwas na rin sa bughat niya. Kaya naman pagkatingin niya, sobrang tuwang-tuwa siya at nagulat siya dahil bihira lang daw ako magbigay ng bulaklak pero ngayon talagang nag-effort ako para mabigyan siya. Kaya naman medyo natutuwa na rin ako na nalilipay na rin si Ivy at least kahit papaano medyo nakakalimut-kalimutan na rin namin si Coco. At sa pagbigay ko sa kanya, hindi niya pa rin maiwasang maluha dahil namimiss niya pa rin daw si Coco pero kahit papaano nalilipay na siya. Kaya kayo kung may mga partner kayong malungkot, bigyan nyo ng bulaklak para makatikim kayo ng isang kiss. Napakasarap naman talaga. At sa puntong ito, hindi pa tayo dito nagtatapos sa pagpalipay kay Ivy. Sabi ko sa kanya, pumunta ka ng Watson at bilihin mo lahat. Kaya naman sobrang tuwang-tuwa siya. At ayan na nga, talagang dito lang ako naghuwat sa sasakyanan dahil baka maboard ako doon sa Watson dahil napakatagal ni Ivy. At sa wakas nakalabas na nga siya, pagtingin ko ay kunti lang yung binili niya. Sabi niya magtitipid daw siya para sa bibi namin. Napakabait naman talaga ni Ivy. Pero at least nalilipay na siya. Binili niya yung mga gusto niya. Pero naku, talaga mabubungkag yung kwarta natin dito. Medyo mahal-mahal yung binili niya. Pero kahit mahal, okay lang yan guys para hindi lang mabuang si Ivy sa postpartum niya. At binilihan ko na rin siya ng prutas na pang vitamin sa kanya at para maging magatas yung didi niya. Kaya naman guys, hanggang dito na lang muna kami. At kung giganante sa mga video namin, huwag mo nang kalimutan i-like and i-share para mas marami pa tayong lingaw. Thank you, God bless you all. Mabuhay kang lahat dyan mga idol hanggat gusto nyo. So bago ang lahat guys, meron na naman tayong bagong laro na ipapakilala sa inyo. Ito pa rin ang 639GL at dito ay napaka-legit talaga. At alam nyo ba guys, palagi tayong namimigay ng mga bibigyan ng Cash G. Kaya ano pang nintay mo, nasa comment section yung link at random kami pipili ni Ivy. At kung nakikita nyo naman guys, ito yung pinaka-paborito ko pa rin laro. Ito ang Super A. Walang problema yan guys. Ayan na guys, so scatter ka agad guys. 10 times. Ganyan lang kadali guys. Surbol na panalo na to guys. Ayan na guys, so nanalo tayo guys. At ganyan lang kadaling manalo. Kung anong panginintay mo, mag-register na at nasa comment section yung link.